Ayan, blessed Sunday po to everyone. Hindi po akong speaker, nagulat po kayo. Hindi po akong speaker today, but meron po tayong some announcement. Sa December, start na po, meron po tayong, ito po, December 1, 2024, after teaching ministry, 11:30 a.m. onward. Yan po, meron po tayong teaching ministry. And meron din po tayong caroling, starting today, mamaya po. Tama po ba? Mamaya po, kung sino man po yung mga kapatiran na gusto na mag-conduct ng caroling sa kanilang mga tahanan o may kakilala, pwede po tayong manghingi nung ating caroling request kila Sister Beth po or kila Sister Malu. And good news po sa mga kay Sister Jenny po. Good news po sa mga kapatiran dahil po sa pakikiisa nyo, lalo na po sa ating mga warriors, yung nagbabantay po ng church, ang ating pong electricity ay bumaba dahil po sa pakikiisa ninyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. And ayan po, so sa iba naman pong updates, mamaya na po i-announce. Tawagin ko na po yung magdi-deliver ng words today, si Pastora Joy. Isang makulimlim at mabiyayang araw ng linggo. Are you excited for today? Yeah? Ako sa ka-excitedan ko po sa lahat ng bit-bit ko, nalimutan ko si salamin ko. Kaya bumalik pa po ako, andito na kami sa Makinabang. Habi ko nga, habang ako'y nasa bahay, getting this salamin, habi ko, ay nako, talagang magsi-60 years old na ako next year. And ang isa po na-impress sa puso ko, kailangan na talagang mag-raise ng mga bata-bata. Kailangan nang mag-raise ng Diyos ng bata, na mga, alam nyo na, ang church po na ito ay sa ating lahat. Amen po ba? Sa ating lahat ang church na to. So talagang dapat po lahat tayo nagtutulungan dito. And we work talagang, yung talagang, yung may commitment and may puso. And kinakailangan may sacrifices. Di po ba? Kailangan po talaga. Yun po yung na-impress ng Lord sa puso ko. Sabi ko, kailan pa ba ako ganito? Ganyan. Sabi ko, talagang mabilis ang panahon. Mabilis po ang panahon. So, for today, sabi ko nga po, when I was thinking, ano ba yung dapat na maging topic ko for today? And naisip ko agad, Pasko. Pero hindi naman ako speaker sa Thanksgiving party natin. So instead of Pasko, ang naisip ko pag end of the year, ganyan, so Thanksgiving, di ba? Thanksgiving. So I meditate on that word, Thanksgiving. Anak, isa-isa lang. Okay, dito ko lang pala nakikita, may dalawa na. So I meditate on that word, Thanksgiving. So for today, it will be our topic. Let us all just pray first. Hallelujah. Thank you for a wonderful, beautiful morning, God. It is another privilege, Panginoon, to worship you, to give you glory, to give you thanks, to give you honor through our lives. Father God, salamat, Panginoon, sa panibagong kalakasan na binigay mo po sa bawat isa sa amin. And thank you, Panginoon, that we once more remember that as your children, we are partakers. We are partakers of all the spiritual blessings, of all the blessings, God. And we are not just partakers, Panginoon, kundi kami, Panginoon, higit sa lahat, tagapagmana mo, Panginoon. And kami, Panginoon, ay co-steward mo, Panginoon, ng lahat ng pagpapala na binigay mo sa amin. Kami ay tagapamahala, Panginoon. Hindi lang kami tagapamahala ng lahat ng magagandang bagay dito sa lupa, Panginoon, kundi, Panginoon, kami po ay your legal
legal ambassadors. We are your representatives. We have the authority that comes from you. What a privilege, Father God. And what a beautiful Father we have. Oh, you are so good, God. You are so, so good. Kulang ang salita, Panginoon, upang kayo ay pasalamatan at upang alalahanin namin sa aming mga puso at kaisipan, sino ba kami ngayon because of you? Where we are now, because of your grace. And what we will become, because of your mercy and because of your steadfast love. God, thank you. Thank you so much. Every day, every minute of our lives, we will always remember that we have a Father like you. We have a Savior like you. And we have the great Comforter, Strengthener, a great, great friend, teacher, Comforter, precious Holy Spirit. Today, we welcome you all. We welcome you. Be in our midst. God, buhayin mo kami. Buhayin mo espiritu namin, Panginoon. Reactivate, God, that spirit that raised Jesus from the dead. Give us passion. Give us the fire. Give us the excitement, God. Because you is here. You is here, God. Nandito kayo. Dwelling in our midst. Residing in the inside of us. Residing in the inside of us. Oh, thank you, God. Thank you, God. Now, out of many, many billions of people, you have chosen each and every one of us. You have chosen us out of so many people. Thank you. Thank you, Lord, for your wonderful divine plan sa aming lahat. It will come to pass. It is coming to pass, and it will surely the good purpose you have in us, it will be surely accomplished in your time, in your way. God, have your way in our midst. Have your way, Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, amen. Palakpakan po natin ang ating mabuti at makapangyarihang Diyos. Thanksgiving. Okay, sabi nga sa katapusan ng taon, laging sa iba sineselebrate Christmas party. Kami po sa company, magsi-celebrate kami daw is January 10, kasi daw po busy. Peak season namin kasi this December. Pagpasok pa lang ng December, super busy. Kaya lagi po namin sineselebrate yun, January. And ang tawag na daw po doon, Thanksgiving na, kasi hindi na daw po Pasko. So talagang ang namin, Thanksgiving. So for most Christians, ang pinakang term na ginagamit nila pag Christmas party ay Thanksgiving. Tama ba? Christmas party, parang Christmas party, common yan, pero for us Christian, mas maganda yung Thanksgiving. Halimbawa, nagbe-birthday tayo, may celebration kasi Thanksgiving. Kasi nakarating sa ganitong edad, so Thanksgiving. Parang ang sarap na, ang maging term natin sa mga handaan is Thanksgiving. Tama ba? Kaysa birthday party, blowout, parang ako, mas appropriate for me as Christian is the word Thanksgiving. Pag may nagpapasalamat po sa inyo, ano po ba yung nararamdaman nyo? Ha? Pag nagpapasalamat, ano po? A little thank you, TY, thanks a lot, thank you very much. Diba? Ang sarap, diba? Salamat, maraming salamat. I don't know with you, but siguro nanonotice ako ng mga ka-group chat ko. Notice my text, my chat. Ano po lagi ang nakikita nyo sa huli? Not for anything else. Kasi syempre, pag nagtuturo, dapat ikaw mismo gumagawa, tama?
Please notice my text to my co-board members sa GIOS board group chat. Ako po lang, lagi lang kasi ako doon nakatutok. Although, nakikita ko din po yung sa juniors, nakikita ko ang sa young adults, nakikita ko ang sa warriors and adults, pero nakatutok ako lagi doon sa group chat ng GIOS. And to individual nakatext ko, please notice, ano yung huling-huling lagi ko pong binabanggit. Na-realize ko yun lately lang. Na-realize ko just lately. Kasi napakasarap po na we utter thanksgiving. And that thanksgiving must comes from your heart. Must come from your heart. As I meditate on this word thanksgiving, yes, anak, pwede na. Very common, it is the expression of gratitude. Yan. Very common, it is the expression of gratitude. But, sa mga hindi po anak ng Diyos, parang ganun lang, thank you. Pero, para sa atin po, na mga anak ng Diyos, yung expression of gratitude, alam na alam natin kung kanino talaga dapat. Kanino nararapat. The honor, the glory, the thanksgiving, the adoration, alam natin kung kanino talaga ito karapat-dapat. Amen po ba? It is to our God, to our loving God. And dito na po papasok yung topic ko. Bilang Kristiyano, siyempre Kristiyano tayong lahat, di ba? Ang ituturo ko pang-Kristiyano, hindi pang-unbeliever. Tama ba? Kasi ang crowd ko, Christians. Di ba? As Christians, as the child, as the legitimate child of the living God, what is your distinguishing mark from the rest of the world? Sige nga po. As Christian, bilang anak ng Diyos, what is your distinguishing mark? What is our distinguishing mark? Sabi ko nga, alam po niyo, pag Christmas, di ba, even at Christmas, masarap mag-bless, di ba? Yan. Kung ako po ang tatanungin niyo, hindi na po ako magpapasagot. Kung ako po ang tatanungin niyo, kung ano ang distinguishing mark ko as the child of the living God, yung aking pananampalataya. Your faith must be differ from the rest. Siyempre, ng mga hindi anak ng Diyos. Tama po ba? Kaya nga tayo tinawag na, anong tawag sa atin? Mananampalataya. Mananampalataya ng Panginoong Jesus. I don't know with the other denomination, di ba, how is their faith. But we know as Christian, mga full gospel Christian, and as Christians, we know na ang kakaiba natin, lalo na sa mga hindi mananampalataya, ay yung ating pananampalataya. Tama po ba? Kaya nga tayo tinawag na mananampalataya eh. Kasi kakaiba yung ating paniniwala and pagtayo sa salita ng Diyos at pagtayo sa kabutihan ng Diyos. Kakaiba yun. Talagang nandito yun sa puso natin. Na pagsabi nga, pag bali-baliktarin man, di ba? Ano't ano man ang mangyari, andito na yun. Andito na yung pananampalataya mo, nakatanim. Andito yung seed ng salita kasi ng Diyos eh. And alam natin yung pananampalataya, it comes from the Word of God. Tama po ba? Ang pananampalataya natin, ang pinagbabasihan, purely is the Word of God. And as Christians, we are lover of the Word. We are lovers of the Word. And therefore, more and more Word intake, more and more, lumalago, tumitibay, tumatatag ang ating pananampalataya. For me, that is our distinguishing mark from the rest of the world. Distinguishing, kakaibang marka. Ano bang kakaibang marka mo? Bilang anak ng Diyos. Of course, marami yon. Marami, di ba? Your unconditional love, your being gracious, forgiving, but
for me, I want na ang maging distinguishing mark ko bilang isang anak ng Diyos is my faith. How is my faith? Alam po nyo, yung act of sharing, pag nag-share lang kayo sa hindi nyo kakilala, that is act of faith. Act of faith. Act of courage, act of faith. Nag-share ka kasi alam mo, by the grace of God, by the power of God, through the Holy Spirit, makakakilala siya sa Panginoon. It is an act of faith. Okay, next anak. What is the key to receive miracles? Dalawa po kasi yung word na topic ko, Thanksgiving, the language of faith. Kaya medyo kinokonnect ko po from that word, language of faith. Okay? What is the key to receive miracles? What is the key? Pag sinabi kong, may gift check ako ng Robinson, baka may magsasalita. What is the key? What is the key to receive miracles? Siyempre, nandun tayo, Brother Van, thank you. Faith. Siyempre, nandun tayo sa topic eh. Sabi ko nga, I'm trying to connect. The title is Thanksgiving, pero I'm trying to connect. Anong relasyon ng Thanksgiving sa faith? Kasi, Thanksgiving, the language of faith. Yes, Brother Van, you are correct. The key to receive miracles is faith. How God unleashes. Paano pinapakawalan ng Panginoon? This word is pinapakawalan. Yung kapangyarihan niya through prayer. Paano pinapakawalan? Paano nire-release? Ang daming pinagaling ni Lord, di ba? Paano pinapakawalan ni Lord yung kapangyarihan niya? Through our prayer. Faith. Faith pa rin. Faith pa rin. Kaya talagang napakahalaga po ng faith, di ba? Napakahalaga ng pananampalataya. And the only person na makakakita kung talagang totoo yung ating pananampalataya is our God. Our God. Pwede ko naman sabihin na I have a mountain moving faith. Pwede ko sabihin yon. And in my prayer, pwedeng, grabe ang prayer, grabe. Talagang, grabe yung pananampalataya. But only our God can see our faith. Tandaan po natin yon. Kaya hindi napepeke, walang peke na faith. Walang napepeking faith. Talagang kitang-kita ng Panginoon yung pagiging sincere and genuine na pananampalataya natin from our heart. And alam po nyo, again and again, it is developed. The faith that I'm talking here is developed through the Word of God. Dito lang po manggagaling. Napaka-simple lang po ng exhortation ko for today, pero pero magbabasa po ako ng scriptures, pero napaka-simple po, get nyo yung key ng aking mensahe. Mensahe na pinadala ng Panginoon. Next, anak, Thanksgiving. Okay. Ito na. Dito na tayo, magbabasa na tayo, buksan na ang mga Biblia. Anak, tanggalin mo na yan, anak. Magbabasa tayo ng Biblia. John 11, 1-44. Tanggalin mo, anak, muna yan. Kasi dyan sila na, may mga cellphone, may mga apps ba ang cellphone nyo? Let us read kung ano yung sinasabi kong Thanksgiving. John 11. Basa po tayo. Sa mga hindi magbabasa sa kanilang cellphone, makinig lang po sa aking babasahin. John 11. Ang title, sorry. John 11 ba muna ako? Oo nga, Thanksgiving, tama. John 11, ang pagkamatay ni Lazaro. Very, very fast para alam naman natin na muling binuhay si Lazaro. Tama ba? Muling binuhay. So gusto ko lang po makita natin yung kwento. Paano siya binuhay? Very, very fast, let us read. May isang tao na ang ngalay Lazaro. Nakatira ito sa Bitanya kasama ng kanyang mga kapatid na sina Maria at Marta.
Si Maria ang nagbuhos ng pabango at nagpunas ng kanyang buhok sa mga paa ng Panginoon. Nagkasakit si Lazaro. Kaya't nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. Kaibigan ng Panginoon si Lazaro. Ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, gusto kong basahin to kasi maganda po. Sinabi ni Jesus, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayon may pinaraan pa niya ang 2 araw bago mabalitaang may sakit si Lazaro bago sinabi sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Ano ba ito, Rabbi? Rabbi, sagot ng mga alagad, hindi po ba't kamakailan lang ay tinangka kayong batuhin ng mga Hudyo? Bakit kayo pupunta na naman doon? Sinabi ni Jesus, hindi ba may 12 oras sa maghapon? Hindi natitisod ang lumalakad kong araw sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutang to. Natitisod ang lumalakad kong gabi sapagkat wala sa kanya ang ilaw. Idinugtong pa ni Jesus. Natutulog ang kaibigan natin si Lazaro. Take note the word, natutulog. Natutulog ang kaibigan natin si Lazaro. Paroroon ako upang gisingin siya. Panginoon, kung gayon po'y gagaling siya tungkol ng mga alagad. Ang pagkamatay ni Lazaro ang tinutukoy ni Jesus, ngunit ang akala ng mga alagad ay karaniwang pagtulog ang tinutukoy niya. So patay na nun si Lazaro. Pero yun nga, kaya gusto ko basahin po natin para makita nyo. So, para kay Jesus, patay na siya Para sa kanya, natutulog lang. Akalaan man ng mga alagad, hindi pa patay. Anyway, dahil dito'y maliwanag na sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. Ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon upang kayo manalig sa akin. Tayo na, puntahan natin siya. Si Tomas, okay, hindi na masyadong importante si Ian. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Imagine, nakalibing. Nakalibing na po. 4 na araw nang nakalibing si Lazaro, may 3 kilometro ang layo ng Jerusalem sa Bitanya. At marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin sa ating nakikiramay. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayoy ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta. Nakakatawa po to. Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos. Ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Tumagis si Jesus. Pagkasabi nito, umuwi si Marta, tinawag si Maria at pabulong na sinabi, naririto na ang guro, ipinatatawag ka. Pagkarinig nito, nagmamadaling tumayo si Maria at sinalubong si Jesus. Sinundan si Maria ng mga Hudyong umaaliw sa kanya nang siya'y nagmamadaling tumindig at lumabas. Akala nila'y pupunta siya sa libingan upang manangis. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito. Panginoon, wika niya, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Nahambal si Jesus nang makitang tumatangis si Maria, pati ang mga Hudyong kasama niya. At siya'y napahimutok. Saan ninyo siya inilibing? Tanong niya. Sumagot sila, Panginoon, hali kayo. At tingnan ninyo, tumangis si Jesus. Kaya sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan na kapag
padilat ng bulag ang taong ito, bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling binuhay si Lazaro. Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan, ito'y yungib na natatakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Maria, Panginoon, nangangamoy na po. Nasaan na tayo? Nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa inyo na kung mananalig ka sa akin ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos? At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig, ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro, napupuluputan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa at nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalagan niyo sila. Kalagan niyo siya at nang makalaya. Okay. Alam po nyo, isa lang po ang makikita natin sa Biblia. Hindi sinabi ng mga alagad na, Lord, teach us how to make a sermon. Lord, teach us how to make a prophet. Or walang ibang hiniling ang mga alagad, kundi yung topic ni Sister Malu, Lord, teach us how to pray. Teach us how to pray. Maraming pwedeng hingin sa Panginoon, di po ba? Maraming pwedeng hilingin na turuan nyo kaming ganito, turuan nyo kaming ganito. Pero ang naka-highlight doon, Lord, teach us how to pray. And ito po yung nakita kong napakahalagang bagay. Sabi dito sa John 41, tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Sapagkat dininig mo ako. Alam po nyo, si Jesus that time ay tao naman, di ba? Taong-tao katulad natin. Taong-tao siya, di ba? Kaya nga siya naging tao para maka-identify ng mga kahinaan natin, mga kakulangan natin. That time, taong-tao siya. Kaya nga siya nagpray. Hindi naman sa kanya manggagaling ang kapahintulutan Kanino manggagaling ang kapahintulutan? Sa Ama. Sa Ama sa langit, di ba? Sa Ama. Kaya nga, panay ang punta niya every madaling araw. Bakit? Nagpray siya Kasi nakadepende siya sa Ama. Tama ba? Hindi siya nakadepende doon sa pagiging anak ng Diyos niya. Kasi by that time, tao siya Taong-tao siya. Nasabi nga niya, walang mangyayari magandang bagay kung hindi ipahihintulot ng Ama. Helpless din siya. Kulang din siya. That time, alam niya pwede siyang hindi dininig o hindi dinigin ng Ama. Alam niya yon. Kaya, sabi niya rito, Ama, asa na ulit yun, sa 41, tumingala si Jesus, ibig sabihin na nalangin, at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, sapagkat dininig mo ako. And I believe in my heart na sabihin ni Jesus, yung Ama, nagpapasalamat ako. Yung puso niya, 100%, andun yung pagtitiwala. Andun yung pananalig. Andun yung pananampalataya na kaya ito ng Ama ko. Kayang-kaya ito ng Ama ko. So, makita po natin mga kapatid, pasasalamat. Napakahalaga po ng pasasalamat. Why?
Why? Most of us, kunting bagay lang. Ano ba naman? Ano ba naman? Ba't ganon? Murmuring, complaining, di ba? And lalo lang mamagnify yung problema at nagkakasala pa tayo. Instead na magpasalamat, kasi meron tayong Ama. Meron tayong Ama na maaasahan sa langit at nakakakita ng sitwasyon. At Ama na nakakaalam kung ano ang mabuti. Kung ano ang nararapat. The best. But many of us, in spite of saying thanks, we often complain and murmur. How can God release the blessing? How can God appreciate us? So, point number 1, anak. Okay? Thanksgiving is prayer with thanksgiving is full of expectancy. Parang si Jesus, sabi niya, Ama, nagpapasalamat ako, dininig mo na ako. John 11:4. Anong sabi sa John 11:4? Ngunit nang marinig ito ni Jesus, kasi ganito yan, sabi ni Martha ba to? Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. Ngunit nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Amen? Kapag sinabi ng Panginoon, ay tinutupad niya. Sabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. So, siyempre, siyempre, bilang tao, parang ano ba yung sinasabi niya? Anong hindi magwawakas, di ba? Namatay na nga. So, nakita po natin, walang imposible sa Lord. Amen? Walang imposible. Basta, sinabi niya, mangyayari. Yun po ang gusto kong ma-develop sa atin. Language of faith. John 11:23-25. Gusto ko to. Tingnan niyo po dito ha. John 11:23-25. Sabi dito, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Yan. Sabi ni Jesus, kasi nga, sabi ni patay na po ang aking kapatid. Sabi ni Jesus, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Sumagot si Martha, nalalaman ko pong siya ay mabubuhay uli sa huling araw. Kasi nga patay na eh. Di ba tayo, alam naman natin, we have resurrected life, di ba? After this life. Kaya sabi ni Martha, ang sabi niya dito, nalalaman ko po. Kasi sabi ni Jesus, mabubuhay iyong kapatid. Hindi alam ni Martha, yung sabi ni Jesus, physical na pagkabuhay. Sabi niya, opo. Sabi niya, muling mabubuhay. Ano sabi dito? Mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Ngunit sinabi ni Jesus sa verse 25, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Huwag tayo nakatuon lang to the second life. Even in this life, present, ngayon, God is the source of life. God is the source of life. Life to your spirit, life to your physical body. Siya ang buhay. Present. Hindi lang muling pagkabuhay, kundi siya ang buhay natin. Diba? Sabi nga sa John 10:10, Jesus came to give us life and life abundantly. It's not talking on the second life. It is pertaining on the present life. On what is now. Tandaan natin, God is now. God is now. Kaya nga sinabing, ako ang buhay. Ako ang buhay. I am the source of life. I am your source. Whatever you need now. Now. May kakayanan si Jesus. Next, anak. Point number 4. Faith of Martha. Sa point number 4, okay, John 4:22. Sabi dito ni Martha, ayun nga, ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Natatandaan po niyo mga kapatid sa pinag-aralan natin noon, yung pagpapagaling sa may sakit. Minsan gumagaling ang may sakit dahil sa faith ng may sakit. Minsan gumagaling ang may sakit
Hindi dahil doon sa faith niya, kundi doon sa faith nung nagpray-pray sa kanya. Amen? Dito nag-a-agree po eh. Sabi po ni Martha, kay Jesus, ngunit nalalaman kong kahit ngayon, nakuha niyo po? Yung faith of Martha is now. Sabi niya, nalalaman ko pong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. We must have that faith of Martha. Compassion. Sa John 11:33 and 35, makikita po natin dito, nahambal si Jesus nang makitang tumatangis si Maria. Ano yung nahambal? Nabigla? Ay, basta, nahambal ang word dito. Nahambal si Jesus nang makitang tumatangis si Maria. Then, sa verse 35, tumangis si Jesus. Ibig sabihin, nalungkot. So, ang nakita ko dito, yung compassion, di ba, pag tayo naawa, wala akong pera, naka-budget na, nakakaawa naman to. Talagang humihingi ng tulong. Paano ko kaya aayusin yung aking budget para matulungan siya? Nakuha po nyo? Compassion, mercy. Kasi yung compassion, putting yourself into that person, yun ang compassion. Pag mercy, kakaawa naman. Kakaawa, hanggang awa lang. Pero yung compassion, may ginagawa ka. Parang si Jesus. Kaya ang ginlagay ko po, compassion. Compassion of Jesus. May ginawa si Jesus. Hindi lang siya nahambal dun sa pagtangis ni Martha o ni Maria, kundi tumangis din siya. And inilagay niya yung sarili niya dun sa kinalalagyan ng magkapatid. Compassion is, ito yung action. Love in action. Love in action. Bilang mga anak ng Diyos, do we also have compassion sa mga kaluluwa na mapupunta sa impyerno? Ulitin ko po, mga kapatid, ang tanong. Ang topic is compassion. Compassion of Jesus that compels Him to act. That compels Him to raise the dead through prayer. So, tayo po mga kapatid, bilang mga mananampalataya, ambassador at anak ng Panginoon, legitimate na anak ng Panginoon, do we also have compassion for those souls who are destined to be in hell if they won't accept Jesus? What is our action if we have the same compassion as with the Lord Jesus Christ? Alam po nyo, the greatest miracle that our Lord Jesus performed is bumuhay ng patay. Kahit naman po siguro sa atin, yung wala kang pera, may sakit ka, wala kang trabaho, mahirap. Pero, mas mahirap kung patay ka na. Di po ba? Mas mahirap kung patay na. Kaya masasabi ko na ito yung pinakang greatest miracle that our Lord Jesus Christ did. To raise the dead. Next, anak. Yan. Kung si Jesus nga po, doon sa extreme, sa pinakamahirap na problema, pinakita niya kung ano ang solusyon. Ang solusyon, just a prayer away. Just a prayer away. Sabi ni Jesus, nakita natin sa kwento, tumingala siya sa langit. Sabi niya, nagpapasalamat ako sa iyo, Ama. Dinirinig mo ang aking panalangin. Yun ang sabi niya. So sa atin din po, matindi yung problemang yon. Matindi yung pangyayaring yon. Pero, kung si Jesus nga tumingala sa langit, nagpasalamat, how much more po tayo po, in the midst, sa gitna po ng ating mga problema, ang hindi gagayahin yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. Nagpasalamat, which is the language of faith. Alam natin na sa kanyang pagpapasalamat,
he is backed up with the dependency to the Lord Jesus Christ na mangyayari sapagkat alam niya na ang ating Diyos ay makapangyarihan at gumagawa ng himala. Amen po ba doon? So, that is an encouragement to all of us. How serious is your problem? How big is your problem? Just thank you, God. Thank you, God. Next. Okay, patayin mo, anak. Pakipatay muna yan. Oo, wag muna yan. Ayan, dyan muna tayo. Okay? That is the number 1 illustration na pag tayo nagpasalamat, the answer is coming. Because God, kung paanong God loves a cheerful giver, God loves a cheerful and generous heart, giving thanks to Him. Gusto niya yung sincere heart. Example number 2 ng pagpapasalamat. 2 example ko lang po to. Kasi gusto ko po matandaan talaga nyo. First is, through thanksgiving, Jesus raised the dead. The second illustration is, alam na alam din natin to, pero hindi natin nakita yung sikreto. The sikreto, thanksgiving. Let us open our Bible. Nasa Juan tayo, di po ba? Sa 1:6. Juan 6, 1-13. Maigsi lang po to. And hanggang point number 2 lang po ako dito. 6, 1-13. Basahin po natin. The title, the multiplication. Ayun, hindi yung pagpapakain eh. Kasi ang milagro dito, hindi yung pagpapakain eh. The miracle of multiplication from 5 loaves of bread and 2 fish. Amen ba? Familiar? Familiar po tayo. Ha? The miracle of multiplication from 5 loaves of bread and 2 fish. Okay, let us read. Maigsi lang. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Okay. Umabot si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Close and open parenthesis sa verse 6. Sinabi niya ito para subukin si Felipe. Wow! Sabihin mo sa tabi mo, nanunubok pala ang Panginoon. Minsan sinusubukan pala tayo ng Panginoon. Alam po nyo, dapat makita minsan natin, gusto makita ni Lord yung puso natin. Our intention? Good ba? Ano ba yung intention ng puso mo? Bago kanya i-reward. Bago niya tayo i-reward. Then, sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at 2 isda. May dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit, gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon. Umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang lalaki. Ang mga lalaki. Lalaki lang po yun ha. Sabi nga, pag ito pinag-uusapan, sabihin nila, lalaki lang. Ilan pa kaya ang babae, ilan ang bata. So, ibig sabihin, more than 5,000. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos, anong ginawa? Anong ginawa? At matapos, magpasalamat. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos
ay ipinamahagi sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat gusto nila. Eat all you can, ano po? Eat all you can din pala noong unang panahon. Eat all you can. Tinapay nga lang at isda. Di ba? Hindi yung mga niluluto-luto. Hindi yung mga apoy-apoy. Anyway, binigyan niya ang lahat hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Wow! Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paparito sa sanlibutan. Point number 1. Point number 1, anak, miracles attract the multitude. Miracles attracts the multitude or the crowd. Gusto natin? Gusto natin na dumami ang miyembro ng Diyos? Gusto natin? Miracles. Miracles. Di ba? Sumunod. Hindi sila inaanyayahan ni Jesus Pero sumunod. Kung nansan si Jesus, andon. Pumunta lahat ng crowd. Napakarami. Sabi sa kwento na, sa verse 5, sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang kababalaghang ginawa ni Jesus. Masarap matuto, masarap mag-aral, masarap ng marami tayong intake. Nakuha nyo? Good for the brain. Nandito sa puso. Pero hindi ganun Hindi, sabihin mo, that is good, pero hindi yun natatapos dun Sabihin mo, hindi doon natatapos yun doon. Hindi doon yun lang There's beyond pa doon. Amen po ba? Beyond. Ano ba ang kailangan pa? Para lang tayo ay matuto, magkaroon ng maraming kaalaman, malaman lahat. Ganun lang ba? No. Miracles. It is what the people wants to see in you, in us, sa ating pagiging mananampalataya. As I'm always telling you, what is your distinguishing mark? Yung distinguishing mark mo yon will lead you to do the impossible. To do the impossible, to make it possible for them to see. Tunay nga na mananampalataya siya. Tunay nga na buhay ang Diyos sa Kanya. Tunay nga si Jesus na tinatawag niyang Panginoon. Tunay nga. Action. Di ba sabi? Sabi po, very, very familiar, action speaks louder than words. Di po ba mga kapatid? So ang hinahanap, ano yung resulta? The result, the miracles. See? Nung binuhay niya ang patay, anong sinabi? Tunay nga na ito. And then here, at the end, sabi doon, tunay nga na ito. So sa atin po na mga anak ng Panginoong Jesus, na laging nag-aaral, nagbabasa ng salita ng Diyos. Ano ang makikitang resulta nun sa buhay natin? What is your distinguishing mark after everything that Jesus did and gave to you? Mga kapatid, sa John 6:5, the Lord Jesus, makikita natin, the Lord Jesus, nakikita niya hindi lang yung spiritual na pangangailangan ng tao. And sana ganun din po tayo. Sana, sabihin mo, sana all. Sana all. Hindi lang po nakita ng Panginoon yung spiritual na pangangailangan natin, kundi yung ating physical na pangangailangan din. So, Thanksgiving. Kaya po medyo pinalalim ko the word Thanksgiving. Thanksgiving, the language of faith. Thanksgiving, the language of faith. Na habang tayo nagpre-pray, nananalangin, unahin ang pasasalamat.
pasasalamat, gratitude, out of gratitude. And from that gratitude, from that heart full of gratitude, maging sincere po tayo. Maging matapat tayo sa ating pananalangin, sa ating pasasalamat. Samahan natin ng pananampalataya sa pwede niyang gawin out of our prayer. Amen? Amen. To God be all the glory po. To God be all the glory. Thank you, God. Thank you, God. Father God, salamat po sa umagang ito. That yung mga anak na minamahal mo ay tuturuan mo, Panginoon, ng mas malalim pa na kahulugan ng pananalangin. Lord, we admit may kulang pa po sa amin. We admit we want more and more of you, of your Spirit, of your anointing, Panginoon. More and more and more of you. Gawin po namin, Panginoong, seryoso ang aming buhay pananalangin at yung aming buhay na nakaangkla sa iyo. Na Lord, every day, every moment, every circumstances, every situation ng buhay namin, Lord, yung po ay magdala sa amin sa isang malalim at makulay na relasyon namin sa iyo. In all our gettings, may we get understanding, God. Understanding of what your will is. Understanding of who you are and understanding of our identity in you. Father God, fullness of your Spirit. Fullness of your Spirit to your people. God, you are so generous. You're so generous in every way. You're so generous, God. Inuna mo yung pagbibigay mo ng buhay. Para, Lord, to the full potential, makita namin talaga na tunay nga ang iyong pagmamahal. Tunay nga na hindi mo inuuna ang iyong sarili. Hindi mo ipinagkakait ang anumang importante sa iyo. Maraming importante sa buhay namin, Panginoon. Marami. Sana hindi rin namin ipagkait sa iyo. Sapagkat ikaw, God, hindi mo nga pinagkait eh. Napaka-selfless mong magmahal, Panginoon. Turuan mo rin kami na iyong mga anak na magmahal ng selfless. Na nakatingin hindi lang sa aming sariling kapakanan, hindi lang sa kapakanan ng mga mahal namin sa buhay, hindi lang kapakanan ng mga malalapit sa amin, kundi higit sa lahat, Panginoon, kapakanan ng mga taong walang pwedeng ibalik sa amin. Sapagkat, Lord, yun ang nais mo, to be your extension, to be your heart, to be your eyes, to be your feet, to be your hands. Use us, Father God. Use us, Father God. Alam naman namin, God, kaya binubuhos mo ang lahat ng pagpapala sa amin na iyong mga anak, lahat ng resources. Kasi God, tinetest mo kami, God. Tinitingnan mo, God, kung gaano kami magpapasalamat sa iyo. Kung magiging good steward kami ng lahat ng pinagkakatiwala. Lord, you test our hearts. You can test our mind. God, nawa maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa pagkakatawag mo. Maging karapat-dapat kami sa pagkakatawag mo. At maibigay namin sa iyo, Panginoong Jesus, ang pinakamataas na papuri at karangalan through our lives. Through our lives. Develop us, God. Develop our faith. May it be our distinguishing mark from the rest of the world. After all, God, ang buhay na to ay sa iyo. God, we dedicate our lives to you, Father God, once more. Ngayong Kapaskuhan, kung paano namin ipagdiriwang ang iyong pagdating,
yung pagdiriwang namin, yung pasasalamat namin, God. Haluan mo, Panginoon, ng compassion na katulad nung sa'yo. Upang, Lord, hindi lang family of believers ang aming ma-reach, but we want to reach the unreached. We want to reach the unsaved. Because that's the true language of love, God. Mahalin ang mga hindi nagmamahal sa amin. Mahalin ang mga dapat biyayaan ng pagmamahal mo. Lord, empower us. Empower us by the power of the Holy Spirit. Empower us, Father God. And Lord, tunay nga, Panginoon, na maging makabuluhan ang pasasalamat namin ngayong Kapaskuhan. At tanging sa iyo namin maialay yung karapat-dapat na pasasalamat na may kasama, Panginoon. Na may kasama, Panginoon, na sacrifices kung paano, Panginoon, ang ginawa mo para sa iyo, para sa amin. Lord, salamat po, minsan pa. Salamat. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Amen po. Ayan, tayo po ay magkakameron na ng Last Supper. And then, pwede na pong tumayo at kumuha na po. Mag-umpisa po sa unahan. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your Ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan at muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay isang pag-alaala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito po ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Hesukristo na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia.
Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalaala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa, hindi pinagbabahabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Tayo pong lahat ay tumayo. Madiing ipinapaalaala ni Apostol Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga simbolo ng katawan at ng dugo ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Dahil dito, kinakailangang saliksikin nating mabuti ang ating sarili upang ating matiyak ng buong kamalayan na tayo'y karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. Sa sandaling katahimikan po, kausapin natin ang Lord at kung may naisip tayong nagawang kasalanan, humingi po tayo sa Kanya ng kapatawaran. Panginoon naming Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kaming maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para po sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa simbolo ng katawan ni Jesus, na nabayubay sa krus, patuloy po ninyong pag-alabin sa aming mga puso ang pagpupuri sa iyo. Pagpapalain mo po, Panginoon, ang simbolong ito upang ito'y maging pagpapala rin sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Itaas po natin ang tinapay na nagsisimbolo ng katawan ng ating Panginoon. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa iyo. Ang Panginoong Jesus, nung gabing siya ay pinagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Tanggapin po nating, mga kapatid, ang simbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesus. Panginoon naming Diyos, kami ay nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubo sa krus, ang siya naghuga sa aming mga kasalanan, upang kami maituring mong mga anak. Inihahandog po namin sa iyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Habang patuloy po namin pinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Itaas po natin ang dugo ng Panginoon na nagsisimbolo. Itaas po natin ang nagsisimbolo ng dugo ng ating Panginoon. Gayon din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng dugo ng Panginoong Jesus.
Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay dumako sa ikalawang bahagi ng ating programa, ang pagkakaloob. Tayo po ay manalangin, ipanalangin po natin ang ating mga kaloob. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga pagpapalang ginagawa mo sa amin. Salamat Lord dahil hindi ka nagkulang, lagi mo kaming pinupuno at di mo kami pinababayaan. Katulad nga po ng sinabi mo na kung ang ibon sa parang ay hindi mo ginugutom, kami pa kayang iyong mga anak. Salamat Lord sa hindi mo sa pagkalinga mo sa amin, sa hindi mo pagpapabaya sa aming mga pangangailangan. Ngayon kami ay dadako sa pagkakaloob. Lord, kalugdan mo nawa ang aming mga kaloob na ito na ihahandog sa iyo at nawa ito ay magamit ayon sa iyong kalooban. Patawad po kung meron mang kaming mga kabigatan at hindi maganda sa aming mga puso. Lord, pinagtatapat namin ito sa iyo nang sa ganon ang aming kaloob ay maging kalugod-lugod. Kung meron mang kadamutan, kung meron mang hindi maganda, Lord, alisin mo po ito. Salamat po muli sa iyong pagkalinga sa amin. Muli, pinapanalangin namin ang aming mga kaloob ayon sa aming mga puso. Salamat po. Ito po ang aming samot panalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sige po, makakadako na po tayo sa pagkakaloob. Hindi man maaninag ang hangganan, nagtiwala ng lubos-lubos sa iyo. At muli namang suminag ang pag-asa, naliwanag ang langit at nahawi ang bagyo. Minsan pa nga tayo'y nagsama-sama, pagtipon ng muli sa biyaya mo. Sa mga naghahanap po nung isang box, andito po yung box na brown. Ito po muna dahil yung box po na kulay transparent ay nasira po. Pasensya na po. Sige po, yun din po yung box na pwedeng gamitin. Salamat po and God bless.
Kanina po ini-announce ni Pastor Ercel yung tungkol sa caroling. Ako po, medyo nag-worry po ako kasi tonight na po yung start ng caroling. May mga bahay na po ba kayo na naka-schedule na tapatan? Sa Taal. Ayan, pwede pa pong humabol yung gustong magpatapat. Amen po ba? Pwede pa pong humabol kasi Thanksgiving, it is an act of Thanksgiving natin, yung pagbibigay, na may gusto nga po ako ditong, ayan, ihahabol ko itong verse na to. Pag po Thanksgiving, di ba, gusto natin mag-bless. Sabi dun sa, saan dito? Yon, sabi sa awit 107:22, dapat ding dumulog na dala ang handog ng pasasalamat. Pag tayo nagpapasalamat, di ba may handog? Di ba? Yon. So, kaya nga po, napaka-best daw pong magbigay at humingi pag Pasko. Kasi, ang Pasko, ang season na to ay ang pagbibigayan. Amen po ba? Pagbibigayan. Kaya siguro, hindi nakakahiya na mamasko, tama ba? Hindi naman siguro nakakahiya mamasko. Kaya sa mga tatapatan po ng pangangaroling tonight, yan, ito po ay act ng parang namamasko po ang charts sa inyo. Alam ko po, nag-practice si na Brother Bill, naka-schedule sila na tumapat sa mga bibigyan ng sobre for how many weeks? 3 o 4? 4 na sunod-sunod na linggo ng gabi. Yan. Kaya kung ngayon po may naisip kayong nais pagbigyan, kahit na po sila hindi Kristiyano. Kasi, hindi naman po, hindi natin pwedeng ilimit sa Christian lang yung tatapatan natin. Kahit hindi po Kristiyano, okay lang po na mamasko sa kanila. I-expound ko pa ito mamaya sa meeting namin ng board. Kasi nga po, dapat suportahan po natin ang gawaing ito, ang caroling. Kasi po, sabi nga natin, gusto nating magpakain, nung huling board planning natin, may nagsuggest na, dapat tayo nagpapakain dito sa Taal. Parang feeding the poor, like that. So, ano pong ipapakain natin kung walang resources, di po ba? Kaya siguro hindi naman po nakakahiya na mamasko po. So, yon para sa mga wala pang sobre, na nagnanais na i-extend through you yung ating activity ng caroling. Pwede po tayo humingi kay Sister Jenny, and may 3 weeks pa po upang tapatan natin yung mga bahay o mga tahanan na malapit sa atin. Ako po, hindi ko pa binibigyan pero sinachat ko na. O sister, ganito, pwede ako magbigay. Again, pwede bang magbigay ako ng sobre, ganito, hindi po Christian yon. Okay lang daw naman po. So sana po medyo mag-effort tayo para po matapatan natin sila this Christmas season. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Kaisa po ba kayo ng Diyos para po sa caroling ng mga kabataan? Kasama po dito ni Brother Bill ay mga kabataan ng Diyos. So, okay, tayo pong lahat ay tumayo para sa ating pangwakas na panalangin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Father in heaven, we want to ask forgiveness, God. We want na humingi ng sorry, God. Kung minsan sa aming mga panalangin, we tend to ask and ask and ask. Walang katapusang paghingi. Though, Lord, yun naman ay will mo rin. Pero, Lord, Lord, turuan mo kami, ang bawat isa sa amin, na bago kami humingi, God, nandun yung thankful heart. Sapagkat ibinigay mo na ang napakaraming bagay sa amin. Marami ka nang inibigay sa amin, God. Simula noong una, nung kami lang ay mabuhay, isinilang, Panginoon, wala pa kami sa iyo, ang dami ng pagpapala na binigay mo sa amin. And then lalo pa, Panginoon,
nung kami biyayaan mo ng kaligtasan, the more ipinadama mo sa amin na kami nga ay anak mo. Lagi mong pinapaalaala na ang mga ang mga bagay, ang mabubuting bagay na natatanggap namin dahil sa pribilehiyo na kami nga ay tinawag mo, na kami ay ginawa mong sayo. Lord, countless blessings ang dapat naming unahing ipagpasalamat sa'yo bago kami humingi ng napakaraming bagay, napakaraming petition. Lord, salamat po na from this time onward, you will teach us to have a thankful heart. Thankful heart. And then our prayer, Panginoon, teach us na lakipan namin ng pananampalataya through our thanksgiving sa magagawa mo, Panginoon, sa magagawa mo, Panginoon, sa amin. Lakipan namin ng total dependence. For you are a good God. You are a miracle-working God. You can do all things. All things, God. All things. Help us not to always complain sa sitwasyon, sa mga problema, but rather, magpasalamat na lang kami, Panginoon. Kasi ito yung nakakalugod sa iyo. Hindi kami magpapasalamat dahil sa problema, kundi magpapasalamat kami, God, dahil alam naming ikaw ang kasagutan. Ikaw ang kasagutan. Nasa sayo ang kasagutan sa mga hihingi namin, God. Sabi mo nga, God, Ephesians 1:3, you have given us all blessings from the heavenlies. At ang iyong salita ay totoo, O Lord. Manampalataya kami sa magagawa mo through the power of your word and through the power of your love. God, kung yung pasasalamat ni Lord nakapagbuhay sa patay, ano pa kaya, Panginoon, yung mga negative na circumstances o sitwasyon sa aming buhay ang hindi mo bibigyan ng solusyon kung kami buong pusong magpapasalamat sa iyo. For sure, God, if you raise the dead, if you did miracles in the past, we will surely see victory, Panginoon. By a heartfelt thanksgiving sa magagawa mo po. Lord, sinabi mo po sa John 14:12, ang nananalig sa iyo ay makakagawa ng mga ginagawa mo at higit pa roon. Lord, sinabi mo yun. Help us, God. Help mo yung unbelieving heart namin to have a heart full of faith, full of expectancy. Tulungan mo, God. Tulungan mo kami through our prayer. Father God, salamat ngayon pa lang na ang lahat ng mga kasakitan, sakit sa katawan, physical na kasakitan, pagagalingin mo. Kayang-kaya mo, God, magpagaling sapagkat ikaw ang may-ari na katawang ito. Ikaw ang may likha ng buhay na ito. Kayang-kaya mo magpagaling. Kayang-kaya mong ibalik sa normal at orihinal na pagkakalikha ang aming katawan. Kaya mo, Lord. Help us to have faith. Father God, sino man po, Panginoon, ang nangangailangan sa amin ng
financial, Panginoon, na tulong galing sa'yo. Lord, napakaraming avenue, Panginoon. Napakaraming sources o pinanggagalingan ng pagpapala. Buksan mo, Panginoon. Buksan mo ang pinto ng kalangitan at ibuhos mo po sa iyong mga anak ang tulong, Panginoon. Lord, katagpuin mo sila. Katagpuin mo, Panginoon, ang lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. At padalangin ko, Panginoon, na ngayong araw, ngayong Kapaskuhan, matuon yung aming puso at kaisipan, hindi lang sa party o kainan, God, kundi makagawa din kami ng mabuti. Katulad, Panginoon, ng compassion mo, magkameron din kami ng compassion. And we aim na kahit paano, God, malugod. You are the reason for the season. You are the celebrant. Mabigyan namin kayo ng handog. May we aim na each and every one of us, mabigyan namin kayo ng handog para sa Kapaskuhan ito. Lord, salamat po, Panginoon, sa marami pang mabubuting bagay, mga mahimalang bagay ang gagawin mo po. Hindi lang sa bawat isa, kundi sa church na to. Mahal mo ang church na to, Panginoon. Mahal mo ang church na to. Kaya Lord, kami po ay sama-samang nagpapasalamat sa biyaya mo po. Tanging sa biyaya mo lang, Panginoon. Itaas po natin ang ating mga kamay. Sa Diyos na makapagbibigay sa atin ng lahat ng ating kailangan. Sa Diyos na napakabuti. Sa Diyos na karapat-dapat. Sa Diyos na hindi nagbabago. Sumakanya ang kapurihan, ang kaluwalhatian, ang kadakilaan, ngayon at magpakailanpaman. Amen. Amen. Thank you, Pastora. Ayan, Thanksgiving party natin will be on December 22. That is Sunday. Lunch time. Lunch po tayo, lunch. Ayan. As usual, 8:30 po ang service. God bless. Okay. Sino po rito mahilig manood ng concert? Taas mo ka, huwag na kayo mahiya. Marami po rito. Di ba, alam niyo po may tinatawag na front act. Yung front act po. So, ibig sabihin po, concert ng Bini. Bago sila patayuin, may nagpa-front act muna na hindi masyado kailan singer. Pamparami ng audience sa venue. So, yun po. Ngayon pa lang magsasorry na ako. Kasi pisa na nangyayari po rito sa church. Ay, sige, nagkakantahan pa naman yan. Mga 9-10 na ako pa pupunta. Ay, nako, kantahan lang yan eh. Kaya nangyayari po minsan, 8:30, sasampu pa lang nandito para sumamba sa Panginoon. Whereas ang tawag po rito is worship service. The main attraction should be the worship. Di po ba? And the worship is by singing. Ayaw niyo po bang kumanta sa Panginoon? Sa iba. Pero meron po rito talaga na maaga pa lang nandito na talaga. So alam ko na tuwang-tuwa yung puso nila para magpuri sa Panginoon. So I encourage everyone po na 8:30 nagsisimula po ang ating praise and worship. Bigyan naman po natin ng karangalan ng Panginoon. Umaga pa lang. Hindi po makikinig na lang tayo, puro tanggap na lang tayo ng tanggap. Nagbigay naman po tayo minsan sa Panginoon ng papurit pagsamba. Kasi hindi po natin nagagawa sa bahay na pumalakpak, di po ba? Pero dito kaya natin gawin kasi sama-sama tayo. So pakisabi niyo po sa katabi niyo next Sunday, 8:30. Maginaw man ang panahon, magsisimula tayo ng 8:30. Huwag na po kayong maligo kung gusto ninyo. Ayan. Okay, see you 8:30 next Sunday for our praise and worship. At bago naman umuwi, ay benediction na ni Pastora. Lalabas na ako pagkatapos niya kasi kantahan na naman eh. Sana hindi po tayo ganon. Hindi po ba tayo ganon? Hindi talaga. So let's give God the glory. One way, Jesus, you're the only one that I could. Come on, say! One way, Jesus, you're the only one that I could be. Everybody say, one way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're
the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for. Come on, sing it, you'll sing. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. Yeah, that's it. One Jesus, You're the only one that I could live for. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. Maraming salamat po. Glory to God.